Insonic 32 inches LED TV, no power problem. So ayan, plug in muna natin mga idol, no? At pagkatapos, ayan, check voltage muna tayo. Dito muna tayo sa kanyang secondary. So i-check natin dito mga idol, no, yung supply ng ating backlight at yung supply na 12 volts. So ayan, 0. So sa cathode yan ang ating mga rectifier diode. So diyan natin lagay yung ating red probe at yung black doon sa ground. So ayan, negative. So ngayon check natin itong ating primary. You know, may nasuka tayo na 309 BDC. So ibig sabihin mayroong voltage dito sa ating primary, ngunit hindi nakatawid doon sa ating secondary. So check muna tayo ng continuity dito sa secondary, baka mayroong shorted na diode or SMD ka kapasitor. So ayan, nagbabase po tayo. Check natin, dito wala. So dito wala din, dito wala, doon sa kabila. So ayan, wala. So wala tayong nahanap dito na shorted. Ibig sabihin ang problema lang doon po sa ating primary section. So ang susunod na gawin po natin, check natin ang supply po ng ating PWM IC kung mayroon pa tayong 16 BDC na masusukat. So ayan, dito po sa positive ng ating kapasitor na 50 volts 10 UF. So ayan, nagpa-fluctuate po. So kapag ganito, mayroong problema yung ating PWM IC, kahit good yung ating MOSFET, hindi pa rin magpa-power on. At sa usapang MOSFET naman mga idolo, bihira lang po ito na magkaroon po ng open. So kalimitan, pag nagka-problema yung ating MOSFET, shorted po. So kapag shorted, malalaman natin dahil may punggutok na fuse or mayroong sunog po. So ayan, tinanggalan po natin yung ating MOSFET. At ang susunod na tatanggalin na naman natin yung ating switching IC. So yan. Pagkatapos, isasabay na rin natin yung ating optocoupler. Dahil yung gagamitin natin mamaya para mapagana po yung ating LED TV ay 4 wires. At next, siyempre huwag din natin kalimutan na linisin. So, ang ginamit po natin dyan ay lacquer thinner lang po. So, yan na po yung 4 wires po na gagamitin po natin. So, sa pagkabit, yung color yellow doon po sa anode at yung blue doon po sa cathode. At kung mapansin nyo, nakahang yung anode at saka cathode doon po sa ating 4 wires. Ang ganitong setup po mga idol ay auto adjust. So, next, doon naman po tayo sa connection ng ating primary. So, yung ating red wire doon po sa collector po ng ating pinagtanggalan po ng ating MOSFET. At yung color itim ay doon po sa ground. Kaya doon na lang po natin lagay sa negative side ng ating filter capacitor. So yan na po yung ating setup. So ayan, magtitest na po tayo. So lagyan na lang po natin ng sapin muna. Ayan, power on po natin. Pagkatapos check voltage tayo dito sa kanyang backlight. Check natin. You know, mayroon na tayong 28 BDC. So ibig sabihin gumana yung ating ginawa. So next naman, try po natin ipa-power on. So lagyan muna natin ng tip itong ating 4 wires para hindi po malaglag. So mag-test po tayo, ipa-power on po natin kung gagana na po ba yung ating unit. So ayan, plug in po natin. At yun, no, kung makita nyo mga idol, umilaw na po yung ating standby light. So ngayon, try natin pa-power on. Press lang po natin. Dapat nawala to. So ayan, nawala. So tingnan natin. Ayun, no. Kung makikita nyo mga idol, nagka-display na po yung ating screen. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat.